Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Filipino, Week 8, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga pananda sa teksto tulad ng hudyat ng pag-iisa-isa, paglalarawan. Pangalawa, natutukoy ang huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo tulad ng pag-iisa-isa o paglalarawan. Pangatlo, nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong impormatibo, tuntunin, paalala at panuto sa paaralan. At pang-apat, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Pumalakpak ng 5 beses kung tama ang ginagawa ng mga bata sa larawan at 3 beses kung mali. Hulaan kung sino ang nagsasabi ng mga sumusunod na linya. Sa araw na ito ay matututunan at mauunawaan natin ang iba't ibang tuntunin sa paaralan sa pamamagitan ng pagbasa ng mga tekstong impormatibo. Matututuhan din natin ang pagtukoy, naglalahad ng teksto at sa mga huwaran ng organisasyon ng tekstong informatibo gaya ng pag-iisa-isa, paglalarawan at ang mga pananda o hudyat sa paggamit ng mga ito. Sasanayan din natin ang pagsulat ng letra, salita at mga pangungusap sa paraang pakabit-kabit. Ngayon ay magkakaroon tayo ng think per share. Narito ang mga panuto. Ipaskil ang mga larawang nagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan. Isagawa ang mga sumusunod bilang bahagi ng gawain. Pumili ng isang larawan at makibahagi sa katabi sa pagbuo ng payak na pangungusap na maglalarawan sa ginagawa ng mga bata sa larawan. Isulat sa pisara ang mga nabuong pangungusap na nagsasaad ng mga tuntunin sa paaralan. Pagkatapos ay sagutin ang tanong. Ngayon naman ay pumalakpak ng 3 beses kung ang pahayag ay nagsasaad ng pag-iisa-isa at ipadyak ang paa kung naglalarawan. Bilugan ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit.
Basahin natin ang kwento na may pinamagatang mga tuntunin sa paaralan. Gabay sa ligtas, masaya at mapayapang paaralan. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Mga tuntunin sa paaralan, gabay sa ligtas, masaya at mapayapang paaralan. Ang paaralan ay isang lugar ng pagkatuto at pagkakaibigan. Upang maging maayos at tahimik ang kapaligiran sa paaralan, may mga tuntunin na kailangan sundin ng bawat mag-aaral. Narito ang ilang mahalagang tuntunin. Pumasok sa tamang oras. Ito ay mahalaga upang hindi mahuli sa mga aralin at upang matutong pahalagahan ang oras. Magsuot ng tamang uniforme. Ipinapakita nito ang disiplina at pagkakakilanlan bilang mag-aaral ng paaralan. Makinig at sumunod sa guro. Ang mga guro ay nagtuturo ng mga aralin at nagsisilbing gabay. Ang pakikinig at pagsunod ay tanda ng paggalang. Maging magalang sa lahat, laging gumamit ng po at opo, at iwasang sumigaw at makipag-away sa mga kapwa-bata o kaklase. Panatilihin ang kalinisan sa paligid. Itapon ang basura sa tamang basurahan at panatilihing malinis ang loob at labas ng silid-aralan. Gamitin ng maayos ang mga kagamitang pampaaralan tulad ng mga libro, mesa, upuan at iba pa. Ang pagsunod sa mga tuntuning ito ay mahalaga upang magkaroon ng ligtas, masaya at mapayapang paaralan para sa lahat ng mga bata. Mga bata, tungkol sa ano ang tekstong ating binasa? Ano ang dapat nating gawin sa mga tuntuning ito? Mahalaga ba ang mga pagkakaroon ng mga tuntunin sa paaralan? Bakit? Bilang mag-aaral, alin sa mga tuntunin sa paaralan ang kaya mong gawin ng mahusay? Isa-isahin ang mga tuntuning ito. Ilarawan ang paaralan kung sinusunod ng mga mag-aaral ang mga tuntunin. At sino kaya ang naglahad o sumulat ng teksto? Basahin ang mga sentence strip na naglalaman ng ideyang pag-iisa o paglalarawan. Ipalagay ito sa tamang hanay. Talakayin ang huwaran ng organisasyon ng tekstong informatibo, pag-iisa-isa at paglalarawan. Pag-iisa-isa. Ito ay ginagamit kapag nais isa-isahin ang mga ideya, bagay, hakbang o bahagi ng isang paksa. Ang karaniwang hudyat nito ay una, ikalawa, ikatlo, panghuli, sumusunod, isa pa, halimbawa, sa huli, sa wakas. Ang paglalarawan naman ay ginagamit upang ilahad o ilarawan ang anyo, katangian o kalagayan ng isang tao, bagay o lugar. Ang karaniwang hudyat naman nito ay para sa pandamang salita, nariyan ang mabango, mabaho, malamig. Para naman sa kulay, mayroong pula, puti, matingkad. Sa hugis,
bilog o kaya parisukat. Makikita o mapapansin kagaya ng katulad ng at iba pa. Tukuyin kung anong huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo ang ginagamit sa pangungusap o talata. Bilugan ang mga hudyat na ginamit. Tukuyin din kung sino ang naglalahad ng teksto. Alamin mo, sino sa mga kawani sa paaralan ang naglahad ng ganitong ideya? Itapat ang mga salita sa hanay A sa mga paglalahad sa hanay B. Narito naman ang isang pangkatang gawain. Ito ay picture to paragraph challenge. Ito ay pagsusulat sa paraang pakabit-kabit or cursive. Isagawa ang mga sumusunod bilang bahagi ng gawain. Magpakita ng larawan ng mga sumusunod. Ang bawat grupo ay bubuo ng payak na pangungusap batay sa larawan. Isa para sa paglalarawan, isa para sa pag-iisa-isa, sa lungguhitan ng mga ginamit na hudyat. Isulat ang mga talata sa paraang pakabit-kabit or cursive. Ilahad sa klase. Narito ang halimbawa ng sagot. Para sa paglalarawan 1, ang hardin sa paaralan ay luntian dahil sa matatabang tanim na gulay. Para naman sa pag-iisa-isa, sa aming hardin, makikita ang iba't ibang halaman tulad ng rosas, sampagita, gumamela at santan. Tukuyin kung anong huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo ang ginamit sa pangungusap o talata. Bilugan ang mga hudyat na ginamit. Tukuyin din kung sino ang naglalahad ng teksto. Basahin ang bawat talata. Isulat sapat lang kung ito ay gumagamit ng huwarang pag-iisa-isa o paglalarawan. Katapat ng iyong sagot, isulat ang hudyat na ginamit. Ngayon naman ay sumulat ng 2 talata tungkol sa paksang mabuting pakikitungo sa mga kaklase. Ang isang talata ay gumagamit ng huwarang pakikiisa at ang isa naman ay paglalarawan. Bilugan ang mga hudyat na ginamit sa talata. Isulat sa paraang pakabit-kabit sa inyong kwaderno. Day 2. Narito ang layunin ng ating aralin. Basahin natin ang tula sa ibaba. Itaas ang red flag kung pag-iisa-isa ang huwaran at green flag naman kung paglalarawan. Ipabigay ang mga hudyat na ginamit. Ang aking paaralan. Pumapasok kami araw-araw. Una, inaayos ang sarili at kagamitan. Ikalawa, nakikinig at sumusunod sa guro. Pangatlo, ginagawa mga takdang aralin at gawain. Ang aming silid-aralan ay maganda at maaliwalas. May mesa at upuang nakahanay. May mga larawang makukulay at mga gamit na masaya naming pinaglalaruan. Sa aming paaralan, kami ay masaya. Dito kami natutong magbasa at sumulat.
Ang bawat tuntunin ay aming sinusunod upang mapabuti at maging ligtas sa lahat ng panahon. Ngayon mga bata, sagutin ng mga pamprosesong tanong. Una, ano ang paksa ng tula? Pangalawa, ano ang pangunahing ideya na ipinapahiwatig ng mga mag-aaral sa tula? At pangatlo, magbigay ng mga suportang detalye sa ibinigay ninyong ideya. Sa araw na ito ay matututunan at maunawaan natin ang pinakinggan o binasang tekstong informatibo gaya ng mga panuto sa paaralan. Matututunan din natin ang pagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon sa tekstong ating binasa gaya ng pagtukoy sa paksa, pangunahing ideya at mga sumusuportang detalye. Sasanayin din natin ang pagsulat ng letra, salita at mga pangungusap sa paraang pakabit-kabit. Basahin ang mga sentence strip na may mga halimbawa ng paksa, pangunahing ideya at sumusuportang detalye. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at naipipigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang markahan, ika-4 na lagumang pagsusulit sa Filipino Grade 2. Mahusay mga bata! End of Week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!